para yung mga independent na vloggers na hindi naka-attach sa mainstream media, ay tawagin nilang fake news peddler. Ganun lang po ang katotohanan doon. Hindi ba? Yung sinabi ko ba ngayong information sa inyo, ay ipinalita ba ito ng mainstream media? Yes or no? Yes or no? Yung binigay ko ba sa inyong information ngayon, ay narinig ninyo at napanood sa mainstream media? Yes or no? No. Ilang bilyon yon, hindi ba? Ilang bilyon yon. Magtanong-tanong na kayo, bakit hindi ito gustong i-cover ng corporate media, ABS-CBN, GMA, News 5, Inquirer, Rappler? Why? Hindi ba isa itong iskandalo na bonggang-bongga, super bongga? Tahimik, hindi ba? Mga kakamping, tahimik din. Bakit? Ilang bilyon to? Ding, 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 ding. We're not talking about 50 million. We're not talking about 100 million. We're not talking about 500 million. We are talking about 50 billion in 3 years. At kitang-kita yung paper trail. Hindi ba? So, at yun ay sa budget pa lang ng mga opisina ng congressman. Hindi pa po doon kasama ang AIX, ang tupad, 4Ps, at kung ano-ano pang ginagawa ng mga congressman na pinamimigay-migay. So, ang corruption po, in the past 3 years, ay hindi na po ito normal na corruption. Ang tawag po dito ay institutionalized ano to, mafia level na po ito. Okay, mafia level. So ngayon, bahala kayo kung anong gagawin nyo sa information na to. Pinakita ko sa inyo ang source mismo ng mga dokumento, DBM at Senate. Iba, grabe katakaw. Ito yung walang ibang katakawan, hindi ba? Daig ang 5-6. Again, yung pinakita ko, budget pa lang yun ng opisina. Wala pa doon ang AIX, tupad. Ano pa ba yung isa? AIX, tupad, at yung iba't iba pa nila mga ginagawang ayuda. So, good luck po sa inyo. Kung gusto nyo lang maging dilat, ayaw nyo din maging mulat, bahala kayo. Nagtatrabaho kayo para ilagay sa bulsa ng mga iyan. At hindi lang ito normal na korupsyon, ha? Ito ay Diyos mio Santissima Trinidad. Busog sa lusog. Ganon. You decide whether you're going to stay just dilat or you're going to be mulat. Hindi ba? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. At sana huwag nyo lang ito ituring entertainment dahil kinabukasan po ng mga anak nyo nakasalalay dito at ng susunod na henerasyon. Bahala kayo kung ayaw nyong gawin ang mga dapat ninyong gawin, ayaw nyong pag-usapan ito, kung ayaw nyong magising. Para na lamang kayong, parang feudal times na kayo ay nagtatrabaho, magbibigay kayo ng taxes para may pangpaligaya si Lord. Yung mga landlord. Just, what's going on? But if you still don't want to wake up to the reality, keep on dreaming, keep on being entertained, and maybe one day you'll wake up just like Ukraine. Hindi sapat ang maging dilat, dapat tayo ay maging mulat. Okay, all together now. Hindi sapat ang maging dilat, dapat tayo ay maging mulat. Ganon. Okay, so eto na ang eksena ng kabuhayan. Siyempre, no, alam niyo naman, ang idol natin ay ang ating Pangulo. Kakatanim pa lang, buti na harvest kagad. So, click share. Nako, yung mga kakilala nyo na kanina pa nag-aantay dahil kakatapos ko lang pong kumain dahil hindi pa po kumakain since 1982.
So, pagpasensyahan nyo na, pero ito po ay bongga-bongga, super bongga. At para malaman ninyo ang mga kaganapan sa ating kabuhayan. So, paki-share, click share, and yung mga hindi pa kumakain dyan, kumain muna kayo. Pwede nyo rin itong pakinggan habang kumakain kayo. Mas maganda habang kumakain kayo with your group of friends para malaman din nila kung ano ang nangyayari at ginagawa ng ating mga kalaban. Dahil ang ating mga kalaban ay sobrang ng desperado na patahimikin ang kanilang hindi mapantayan na boses sa social media. Ayan. So, bibigyan ko lang kayo ng update, no? Kasi yung iba sa inyo excited na ma-cross na natin ang half a billion views. So, ngayon, ang ating 90-day metric, ayan na. Ewan ko makikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Or, hindi makita. Ayan. Ang ating pong ang ating 90-day metric ay 444,432,000. So, ang ating pong 90-day metric ay 444,432,192 views. Ito po ang ating quarterly. So, malapit na po tayong mag-cross sa half a billion quarterly views. Okay. So, and this is all organic. Wala po akong paid posting dahil unang-una wala po akong perang ganyan. Kung may pera man akong ganyan, nagpalagay na ako ng additional kipay. Siguro mga 10. Charot. Maybe additional 10 kipay, ganyan, or 50, ganyan. And of course, ang ating pong engagement ay nasa ano na po tayo. Ang ating quarterly engagement po ay 65,601,236. All organic po ito. Wala pong halong chemical. At kaya desperado na po silang patahimikin ang mga bosses na hindi nila kayang mapantayan dahil mauubusan po sila ng pera. Okay, maubusan po sila ng pera para ito'y mapantayan. So, ang ginagawa nila ay desperate tactics. Pero nga po, alam nyo po, pag nandito ka sa ganitong eksena sa buhay, dapat hindi ka aanga-anga. Pag aanga-anga ka, diba? Pag aanga-anga ka, matitimbog ka ng mga ng mga kawatan, ng mga taong ang eksena sa buhay ay manggancho sa 2028. Wala pa akong balak tumakbo ng politika. Hindi pa po, mas marami pa po ako mas gustong gawin sa buhay ko. Kaysa yung mga sinasuggest nyo. Yan po ay mga, hindi ko po pinangarap yan. Okay, so eto na ang eksena ng ang ating kagandahan, okay, ng ating alindog. I-share nyo na, ayan. Kasi kanina pa kayo naghihintay, di ba? So, yung mga naghihintay, nasa na kayo, kanina dami-dami nyo excited. Hintayin ko muna kayo, okay? Habang hinihintay ko kayo, magchichismisa muna tayo. Sabihin nyo na yung kanina pa man naghihintay, Diyos mio, kumakademand kayo, tapos ngayon, nasaan kayo? Di ba? So, babala lang po no sa mga DDS vloggers, kayo ang number 1 target nito. Ang ginagawa nila para mapabagsak kayo ay i-report kayo ng impersonation, business impersonation. Yan kasi ang ginawa sa dati kong page na may 900,000 followers na. Okay? Ang ginawa nila is nireport nila ng business impersonation. So, paano nire-report yung business impersonation? Ang gagawin nila, gagawa sila ng maraming versions ng page mo. Okay? Gagawa sila ng maraming version ng page mo. Sino ang kinokontrata nila dyan? Bangladesh, mga Bangladesh groups.
Bakit ko alam? Kasi problema talaga yan sa Facebook, yung Bangladesh at Vietnamese hackers group. Okay, so yun ang gagawin nila. Gagawa yan ng maraming clone ng page mo. Tapos, ang gagawin nila is i-mass report nila yung page mo, sasabihin, ini-impersonate mo yung ibang page. Or yung may-ari ng ibang page, halimbawa, maraming page, sasabihin, ini-impersonate mo sila, mas bongga yun. Di ba? So, ganun ang ginawa nila sa page ko. Gumawa sila ng maraming clone nung For the Motherland at nagtagumpay sila. Eh, syempre, may mga friends in high place. Bakit ko nalaman na business impersonation ang na-report? Because meron po tayong mga kaibigan, mga cyberpunks na ibinigay po sa akin ang record sa Facebook kung ano ang dahilan ng nireport ako at bakit na-disable. Hanggang ngayon po, hindi ko pa nababawi yung page ko na yon. Okay? Kahit in-email na ako ng Facebook na ibinalik na raw nila, pero hanggang ngayon hindi pa nila binabalik. So, ganun po sila ka-desperate. Ngayon, paano po ito maiiwasan? Maiiwasan, hindi po kahit mag-blue badge kayo, hindi kayo makaka-escape dito. So, paano ito maiiwasan? Mag-live po kayo ng mag-live, katulad po nito, lalo na po sa mga personal accounts ninyo. Kasi kung may page kayo, syempre, i-report nila yung personal account mo. But anyway, this applies to both Facebook page and personal account. So, halimbawa ako, ngayon, nagla-live ako, di ba? Nakikita niyo yung pangalan ko dyan. So, ngayon, kung gumawa ka ng clone ng page ko, tapos hindi ka nagla-live stream, tapos, hindi ka naman ganito, hindi naman tayo pareho ng pangalan, hindi tayo pareho ng pagbumukha, paano ngayon ako ma-report na ako in-impersonate kita? Hindi ba? And yung mga nag-recommend po sa akin mag-blue badge, etc., hindi ko na po kailangan yan kasi ang tagal-tagal na po akong nire-report for fake name, for ganyan, and ilang beses na po akong kinunan ng Facebook ng ID. So, kaya nga ito, nung nireport yung Facebook page ko, ina-atake rin nila tong personal account ko. So, ito pinapanood yung ngayon ito. This is my personal account. Okay, meron akong public page before. So, ito, personal account. So, sabay nilang nire-report for impersonation. Okay? Doon sa Facebook page, nagtagumpay sila. Kasi hindi ako madalas mag-live doon eh. Nagsusulat lang ako. Dito, ito, hindi nila natimbog. Okay, paano ko nalaman hindi nila ito natimbog? Kasi, yung Facebook, minessage ako. Sinabi, i-verify ko raw yung identity ko, magpadala ako ng government ID, ganyan. Nagpadala ako, hindi nila ito natimbog. So, ngayon, ang gusto nilang gawin dito sa page ko, sa Facebook account ko, profile account ko, gusto nilang a very desperate attempts, no? But ang gusto talaga nilang gawin is to physically eliminate me. Kasi habang ako ay may alindog at nakikita at naglalakad at may boses, may kamay, may nasa tamang pag-iisip, merong bunganga, hindi nila ako mapatahimik. Alam nila yan, hindi nila ako mapatahimik. So, ang gusto nilang gawin ay ako ay physically eliminate. Siyempre, ang gusto nilang gawin is pauwi na ako sa Pilipinas. Kasi paano mo na nga naman ako physically eliminate kung wala ako sa Philippines? Ganyan ang galawan po sa Pilipinas. Okay? Ganyan ang galawan sa Pilipinas. Alam nyo na yan, hindi ba? Pag ang kalaban sa politika hindi mapatahimik, they will physically eliminate. Halimbawa, ngayon 2025, hindi ba may mga tumatakbo, malakas ang kalaban. So anong ginagawa nung iba? Pinapakulong nila yung kalaban nila para hindi makapag-campaign, hindi ba? Or kakasuhan nila or worse, itetegi boom boom, di ba? So click share nyo na po yan. Huwag po kayong magpapadala ng stars dahil hindi po yan sa akin nire-remit ng Meta. Okay? May utang pa po sa akin si Meta ng napakatagal na. Yung subscription ng mga fans ko, ng fans ng page ko, ng about
one year worth of subscription na hindi nila niremit sa akin. Okay, so wag po kayong magpapadala ng stars. Tigilan nyo po yan. Sinabi ko na, matagal ko na sinasabi. Okay, so now, ipagkain nyo na lang yan. No? Kung gusto nyo magbigay ng tip at ma-supportan na kahit paano, nandyan sa baba na taker. Pero hindi kayo required dahil po tayo ay sanay po tayong magutom. Sanay po tayong magdildil ng asin. Pero ang ating po mga kalaban, hindi po ito sanay magdildil ng asin. Kaya po sila ay ating huhubaran para malaman ito ng taong bayan. Okay, may mga magulang dito, no? Pakinggan nyo ito at maybe kung makita nyo may sustansya kang sinasabi, ipapanood nyo ito sa inyong mga anak. Lalo na dun sa mga mahilig maging woke nang makaramdaman sila ng sampal ng katotohanan. Okay, now, bibigyan ko kayo ng konteksto. Okay. Okay, eto. So, naalala nyo, okay, yung NBI, remember, so this is March 25, 2025. So, class, meron tayong pop quiz, no? So, kumuha kayo ngayon ng 1/4 sheet of paper or kahit anong scratch paper. Kahit yung toilet paper, dyan ngayon na nasa banyo kayo. Okay? Kuha ngayon kayo ng pen and paper. Kahit ano, kasi may pop quiz tayo. Hindi po pwede yan. Ang mag-fail sa pop quiz, magiging Jodic. Okay, meron na bang pen and paper ang lahat? Pen and paper, okay. Pen and paper, meron na. Pen and paper. 1/4 po na crosswise. Meron na. Pen and paper, okay. So, okay, tandaan ng date ha? March 25, 2025. Again, class, anong date? Ilista niyo yung date. March 25, 2025. Okay. Now, sabi ng NBI helps Interpol to go after fake news peddlers. Siyempre, yung fake news peddlers, yan ang makabagong red tagging. Ang tawag niyan, fake news tagging. Hindi ba? Fake news tagging. So, ngayon, ang sabi niya dito ng ating NBI director, actually, ginagalang ko tong NBI director na to. Dahil nagkatagpo na kami to sa ibang klaseng buhay. So ngayon, ang sabi dito ng NBI, ano sabi ng NBI? We respect freedom of speech and expression. But when the line is crossed, when it becomes libel or inciting to sedition, we have to act. Ganyan, sabi ng NBI, eksena. So ngayon, ano nangyari nung pagkasabi niya nito? Hindi ba si Shelo Magno nag-file ng libel case laban sa akin na yung base niya ng libel case ay isang satirical post, parody, lampooning. Di ba may mga bago na naman kayong mga vocabulary. Okay, class? I will spell lampooning. 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 Okay, class. Para kasi ginagawa kayong mga engot. Okay? Kasi kami nung 90s, alam kami itong mga terms na to. Lampooning. Ayan. Alam niyo na ibig sabihin ng lampooning. Okay. So, yung post na to, yun, ay lampooning her. Okay? Of course, bahala na siya sa buhay niya kung paano niya ipapanalo yan at kung paano niya ako. Pero ako, yung mga nagsasabi sa akin na nag-a-advise, ganyan, actually may mga nag-o-offer ng help mula sa Pilipinas. Ang sabi ko, ganito ang pagkaprangka ko ha, ganito ang pagkaprangka ko. Ayoko magkaroon ng utang na loob. Ang taray, diba? Ayoko magkaroon ng utang na loob. Pag oras ko na, ganon. Ganon dapat ang eksena sa buhay. Pag oras mo na. Diba? My God, nagawa ko na lahat ng gustong gawin ko sa buhay ko, no? May extra pa. Diba? Ano naman ngayon? Diyos mio. Ngayon, yun ang sabi ko, ayoko magkaroon ng utang na loob.
I know how to fight this. I know how to fight this alone. Okay? I know how to fight this alone. And um, tahimik lang ako. Tahimik lang ako kung anong ginagawa ko. Pero kaya ko tong ilaban hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi ko kailangan ng help kahit kanino. I will defend myself in any way possible. Pero yun nga lang, bala kayo. Diba? Habulin niyo ako, pero always remember, anything that you say and do right now will be used against you. Ganun lang kasimple yun. Kung paano, bakit ko sasabihin? Matalino kayo, di ba? Anyway, so ayan na. So yan ang sinabi niya, di ba? Oh, kasi nga, nasa ibang bansa daw yung mga fake news peddler, ganyan. Eh syempre, yung mga tinatarget nila sa ibang bansa, yung mga malalaking vlogger, fake news tagging, di ba? Ganyan ang ginagawa nila, fake news tagging, fake news peddler tagging, etc. Pero ko, may panlaban na ako dyan. Pero, hindi ko ilalabanan sa isang arena na alam ko namang kaya niyong manggurgur. Lalaban po tayo sa tinatawag na Miss Universe stage. Dahil, alam niyo naman po ako, cosmological woman. Hindi ba? Bahala na kayo, no? You keep on underestimating your opponents. Anyway, so ngayon, ang ano nila is para ma-extract nila yung mga kalaban nila, ang gagawin nila is inciting to sedition. Ganyan, inciting to sedition ang ine-emphasize nila. Diba? Kasi yung inciting to sedition, baka may laban pa sila dyang ma-extract yung mga political opponent nila pag ganyan. So, anong date uli ito, mga kababayan, mga students? This is March 25, 2025. Hindi ba? March 25, 2025. So, again, siguro naman ay sapat pa ang turin ninyo sa inyong mga utak na alala niyo yung date. Hindi ba? Dalawa lang yan. March 25, 2025 is the date. And of course, kung ano yung sinabi ng NBI director na akin namang ginagalang. Alam ko namang ginagawa mo lang ang trabaho mo. Pero sir, may hangganan ng lahat. Okay? May hangganan ng lahat. March 25, 2025, tapos ano daw ang titingnan nilang kaso? Inciting to sedition. Okay. Ngayon, eto na. Nandito na tayo sa exciting part. Okay. Ngayon, noong March 26, 2025, March 26, 2025, ba? Paano ko ba ito papalakihin na? Okay. Noong March 26, 2025, so a day after, nakatanggap ako ng email sa isang anonymous person. O, ang pangalan pa, Andres Bonifacio 13 at protonmail.com. Actually, na-flag pa to na possible phishing. Eh ngayon, ginawa ko ng legitimate para hindi siya mabura ng protonmail. Okay? So ngayon, Andres Bonifacio 13, March 26, 2025. Can you imagine, a day after na merong kuning-kuning. Pwede naman coincidence lang to, di ba? Mga kababayan. So ipagpalagay na lang natin na ito ay isang coincidence lang. Hindi ba? Sabihin na lang natin na isa siyang coincidence. Hindi ba? Coincidence lang po ito, ha? Yun ang sinasabi ko, coincidental. Charot. Ngayon, ito pa, may ganyan. Hello, Miss Saz, ganyan pa ang message. We are forwarding this message in behalf of all the uniformed personnel, katipunan ng pulisya. Exciting ko sa buhay. Tapos, who are disappointed and disgusted with the political exploitation. Paano ba naman kung hindi ko makikita na napakaboba ninyo? Wrong spelling, wrong class. Ano yan? Political exploitation. Of the third, tapos, our intention is to show our grievance against the political driven actions. Mga beshies, ano ba? And to urge others who are grieving in silence. Tapos,
Tapos, ang sabi pa, we entrust this video in your Facebook page as one of the credible source of information and we align with your opinion. Nagigets yun na. Nagigets yun na kung anong gustong gawin. Okay. So, ngayon, kung hindi man naman kayo Jehovah, 1/2 and 1/4, na sobrang urgent ninyong magtanim ng inciting to sedition sa akin, hindi ba sinabi nilang, we entrust this video. Sabi, bibigay namin tong video. Tapos sa dulo, ang sabi pa niya, naway maikalat po ninyo ito, maibigay sa tamang page na may parehong paninindigan ukol sa kasalukuyang administrasyon. Alam nyo, ganito ha, ganito lang yan. Tagalin ko muna. Ganito lang yan. Pag ako po ay pinupure, ang bullshit detector ko, ang taas ng bullshit detector ko, pag puring-puri, alam mo yon, yung mga ganyan-ganyang eksena sa buhay. Ang taas ng, kasi ayoko ng bullshitan. Mas gusto ko yung bardagulan, gusto ko yung raw, ganyan. Ayoko yung unang pasakali is, I admire you, ganyan. Ayoko ng ganon. You know, go straight to the point, what do you want, ganyan. Kasi ako, what you say to my face is what you say to my face. Hindi mo ko kailangan bula-bulahin. You know, I'm only interested with good arguments, even though it's against my own argument. Alam mo yon, ayoko ng mga ganyan, ekse-ekse ng kaganapan. So ngayon, itutuloy na natin. Okay. So ngayon, etong nakakaloka. Di ba sinabi, we entrust this video, kuning-kuning. So, di ba pinadali na lang 1853? Tapos walang video attachment. Nagagets ninyo? So, yung email na yon, sinasabi, ito ang video, Emerald, nakalimutan i-attach yung video. Ano mo yun? Nakalimutan nilang i-attach yung video. Siguro si sobrang pagmamadali, na excited na, siguro excited sila na, naku si Aklan, naku, ito na, tama-tama yung mga pinagsasabi natin, pinupuri natin siya, sinasabi natin, tayo yung mga pulis, ganyan. Tapos sinasabi natin na naka-align tayo sa kanila, ganyan, Emerald, pak, na-send. Nakalimutan yung video. Masyado kasi excited. Okay, masyado excited kasi. So, nakalimutan nilang i-attach yung video. Kailan nila pinadala yung video? Siguro nag-wonder sila, no? Kasi, siguro nag-wonder kasi sila kasi wala akong pinopost. So, ano nangyari? Ito, in-archive ko na to. Ito, napascan ko na to sa akin, super triple scan ko na to sa aking mga cyberpunk friends. So, wala siyang malicious Emerald. So, di ba, 1843. Dahil sa sobrang kahihaba nila, sa sobrang pagmamadali nila, nakalimutan na yung video. So, in-attach niya yung, ngayon, naging yung video, sinend ng after 1 hour. Nagigets yun na. Okay. So, ayan, no? Same person. Okay. Ngayon, ayan na, no? In-attach yung video. Ayan yung file. Okay? Ngayon, ipapalabas ko yung kaunting clip. Hindi ko ipapalabas yung buong clip. Kasi nga, yung mga vloggers nila, naghihintay lang yan na ipalabas ko yung buo, etc. Tapos gagawa sila ng storya. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, kakatanim nyo pa lang, na-harvest ko na. Okay, so, asan ba yung clip? Wait, video file. Ngayon, pinagtawanan ko na to, no? Kung ano pinagagawa ko dito. Okay, so, kasi nga, akala kasi ng mga to,
Okay, ito. Wait lang may tatanggalin lang ako. Tanggalin natin muna to. Okay. So, eto. Nagkakaisang katipunan ng malayang pulisya ng Pilipinas. Kami ang nagre-representa sa lahat ng miyembro ng kapulisan na nasusuklam at dismayado sa mga kaganapan sa ating bansa. Nakatakip ang aming mukha upang protektahan ang aming layunin at mahal sa buhay. Umaharap kami sa inyo ngayon upang maiparating ang aming pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. So, nakita niyo na. So, yun ang sabi, nakasakay sila ng kotse. Nakasakay sila ng kotse. Okay? Nakasakay sila ng kotse, nagda-drive yung kotse. Kaya makikita dun sa likodan, may mga ilaw-ilaw ng mga dumadaang sasakyan. Okay. So ayun ang eksena nila. Nakita nyo na. It is tanim inciting to sedition. Okay. Ngayon, kanino to pinadala? Pinadala ito sa dalawang vlogger na tinatarget nila na nakatira sa ibang bansa. Sino? Kaninong pinadala? Kay Maharlika na nakatira sa US at ako na nakatira sa China. Dito sa Beijing. So yan ang tinatarget nila. Kaming dalawang pinagdalan. So, aking mga estudyante, isa nga bang coincidence na March 25, 2025, sinabi ng NBI Director na akin naman talagang ginagalang. Alam ko namang ginagawa mo lang ang iyong trabaho, pero may hangganan ng lahat, sir. Na sinabi niya noon, yung iba kasi nakatira abroad. Pero kung ang kaso, libel or inciting to sedition, lalo na inciting to sedition, baka merong chance na makuha sila. Diba? And then the next day, may tanim inciting to sedition video. Siyempre, ang ginamit nila proton mail, no? Kasi yung proton mail po, yun ang ginagamit kong proton mail. Mahirap kasing makuha yung IP address makuha yung IP address nung email kasi kailangan mo mag-request sa Switzerland. Sa Switzerland kasi nakabase ang proton mail at matindi yung privacy law doon. So ngayon sila, syempre natimbog na natin. So ngayon, hanap na uli kayo ng ibang paraan na kunwari inciting to sedition, etc. Kasi yun ang gusto nilang gawin, inciting to sedition. Pero nga, ang masasabi ko lang is, ang masasabi ko lang sa inyo, yung mga tumatarget sa amin ni Maharlika, anything that you say or do will be used against you. Diba? Para ngayon tayo si Tore, anything that you say or do will be used against you. Because may pattern. There is a pattern already, and then there are already state-level decisions demonstrating what kind of government we already have in the Philippines. At iba't ibang bansa ang merong ganitong findings. Belgium, Timor-Leste, ano pa ba? US, soon Netherlands. Kaya nga, anything that you say or do at this point will be used against you. So, ayun ang eksena sa buhay. Ngayon, ano bang ginagawa nila? Papalawakin na natin ang story ng buhay. Okay. Ano bang ginagawa nila? Meron po kasi itong, kaya nga dito sa title natin, Ukraine Parallel. Okay? So, naalala niyo yung ginagawa nila na tinatag nila yung mga vloggers na pro-China, ganyan, tapos inciting to sedition, may ganito, may eksena. Pero ang ginagawa nila, pinagtatakpan talaga nila yung mga exposés ng mga vloggers, lalong-lalo na sa corruption. And this is where it's going to be more exciting. Okay, kasi nga, meron na itong parallel sa Ukraine. Okay, papakita ko sa inyo.
So, halimbawa, itong Ukrainian blogger na to, si Anatoly Shari, hinahunting to ng Ukraine. Hinahunting siya ng Ukraine. Kinasuhan ng high treason, ganyan. Tapos, ang accusation sa kanya, accused of peddling Kremlin propaganda. O, diba? Ganun na ganon ang strategy ng inyong mga kuyahoy dyan sa Pilipinas. So, si Anatoly Shari yung tinatarget nila. Bakit si Anatoly Shari? Okay. Si Anatoly Shari, papakita ko lang sa inyo. Anatoly Shari. Ewan ko kung tama ang aking pronunciation. Si Anatoly Shari, okay. Si Anatoly Shari ay number 3 of the top most popular Ukrainian political bloggers on Facebook. Okay, number 3 of the top most popular Ukrainian political bloggers on Facebook. Oh, alam niyo na, hindi ba? Nakikita niyo na yung eksena sa buhay. So ngayon, anong ginawa ni Anatoly Shari? Ngayon, kasi si Anatoly Shari, against siya sa foreign policy ng Ukrainian government. Ay against siya dun sa pro-West leaning ng Ukrainian government. So ngayon, dahil against siya doon, tinawag siyang propagandist ng Russia. Alam niyo na. So, inaccuse siya ng peddling, di ba? Nagigets yun na yung parallelism. Kaya nga, pag nag-aaral kayo ng history, hindi kayo madaling mapapaikot-ikot na parang kulangot. Kaya kailangan lawakan nyo ang inyong mga utak. Lawakan ninyo ang pagbabasa. Lawakan ninyo ang inyong pag-iisip. Pag-aral kayo ng history na hindi kayo napapaikot-ikot na parang kulangot. Ngayon, anong ginawa ni Anatoly Shari? So, babasahin natin. A Ukrainian blogger and politician accused of high treason by Kiev is the capital of Ukraine, has been detained in Spain. Police said Thursday. So, May 5, 2022 ito. Ito yung 2 months after magsimula yung gera. Ngayon, ano yung mga ginawa? Ang Ukraine sabi, ito daw si Anatoly Shari ay incitement to hatred, ganyan. Meron ding disinformation, ganyan. Actually, alaala niyo itong nangyari kay Anatoly Shari. Kasi si Anatoly Shari, pinagtulong-tulungan nito ng government saka ng mainstream media sa Ukraine. Kasi ang mainstream media sa Ukraine, pag-aari po yan ng mga oligarko sa Ukraine. Same banana ba sa atin? Sabihin niya, same banana ba sa atin? Yes or no? Sabihin niya, isulat niya sa comment section, same banana. Diba? Same banana. Again, 1, 2, 3. Same banana. Kung same banana, nagets yun na. So, pinagtulungan siya ng Ukrainian government at ng mainstream media sa Ukraine. Yung mainstream media sa Ukraine, pag-aari ito ng mga oligarko. Hashtag same banana. Banana Republic. Okay, tuloy na natin. Ngayon, ang nangyari, so hinahunting siya. Ngayon, itong si Anatoly, imbiyar na siya, no? Kasi malaki talaga ang following ni sikat, talaga siya, top political blogger talaga sa Ukraine at against siya sa foreign policy ng Ukrainian government. Kaya tinawag ngayon siyang peddling Kremlin propaganda. O, di ba? Ganun ang eksena. Ngayon, kita niyo na, in a Facebook post following the arrest, Ukraine Security Service said that it had reason to believe Shari was acting on the order of foreign agents. Oh, hindi ba? Nakita niyo na yung pareho sila ng pareho ng narrative, yung Ukrainian government saka yung Philippine government. Okay.
Ngayon, ano bang ginawa ni Shari? Bakit siya hinahunting talaga ng Ukrainian government? Kasi si Shari ay inexpose niya ang corruption sa Ukrainian government. Pero dahil dyan, he was widely accused by Ukrainian media and politicians of peddling pro-Kremlin narratives to his large online following. Nagigets niyo na, maganda yung exposure niya sa corruption sa Ukrainian government. Ngayon para ma-delegitimize si Anatoly, yung Ukrainian blogger na yon, tinawag na lang nila, ay hindi, ano lang yan, Russian propaganda lang yan, ganyan, ganun ang eksena. Yan ang nangyayari kay Anatoly Shari. Nagtagumpay ba ang Ukraine laban kay Anatoly Shari? Well, ang dami nilang ginawa, no? Ang dami nilang ginawa para masiraan si Anatoly Shari. Ang isa dito, for example, ito, ang ginawa nila, inakusahan nila si Anatoly Shari ng pedophilia, ng PDF. Okay? Tapos, syempre, nakatira siya sa Spain. So, mabuti pa yung news agency sa Spain, pinafact check. Sabi nila, sabi sa kanya, kasi sinabi daw nila na ito si Anatoly, nag-engage daw ito ng PDF sa Netherlands. Wala namang ganon. Wala namang siyang ganong kaso sa Netherlands. Pero ganyan ang ginawa nila ng Ukrainian government kay Anatoly Shari, na isang top political blogger sa Ukraine, na para siya ay ma-delegitimize ang kanyang boses, tinawag siyang pro-Kremlin propagandist. Ganyan. Tapos, ang dami nilang ginawa kay Anatoly. Alam mo yung tinapunan pa ng Molotov cocktail ang bahay niya, ganyan sa Spain. Ganyan sila kadesperado. Kasi nga, sikat si Anatoly Shari sa Ukraine. Binabasa siya ng maraming Ukrainian. Ngayon, dahil nga against siya sa foreign policy ng Ukrainian government at ini-expose niya ang corruption sa Ukrainian government, tinarget ngayon siya ng mga kawatan sa Ukraine. Para malaman ninyo, ang Ukraine po ay Pilipinas, ay same-same po ang level ng corruption. Same. Hindi sila nagtagumpay kay Anatoly Shari. So, ang gusto ng Ukrainian government, i-extradite from Spain. Hindi pumayag ng Spain. Parang nasarado na yung kaso ni Anatoly Shari. So, safe si Anatoly sa Spain. Hindi nagtagumpay ang kagustuhan ng Ukraine. Pero, maraming pagbabanta sa buhay ni Anatoly kahit sa Spain. Like, nilulusob yung bahay niya, etc. sa Spain. Okay? Kasi nga open borders sa EU eh. Well, hindi kasama doon ng Ukraine. But of course, once you cross the border, nandun ka na sa EU, sa Schengen area, you can freely move around. At maraming for hire sa EU Kaya nga sinasabi ko dito kay Maharlika at saka kay Roque, mag-ingat-ingat kayo dyan. Dahil marami dyan for hire. Hindi lang ito nababalita internationally, pero kung tumira ako ng Netherlands, marami dyan for hire. Gets you na? So ngayon, same, di ba? Same yung ginagawa. Pero nga, dahil hindi tayo magpapatahimik, ngayon, sino ngayon ang umuusig? Di ba? Yung House of Representatives, sila talaga yung pursigidong umuusig at nagtatagpa, ito, mga pro-China, Emeru, China. Pero hindi tayo magpapatibog. Okay? Lalakasan pa natin ang ating boses at i-expose pa natin lalo ang kanilang kagahaman. Okay. Siyempre, dapat lahat may evidence ba? Evidence. Okay. So ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano katakaw ang House of Representatives under sa pinsan ni Bongbong Marcos, na ito ay kanyang tinetolerate, ay baka pa nga ine-encourage. Hindi ba? Ngayon, yung mga protector of the people na makakakinig sa akin ngayon at nakikinig at sumusubaybay,
pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, gusto kong tingnan ninyo ang inyong mga anak sa mata at sabihin ninyo kung ang ine-expose ko ba ay tama or mali. Yung mga protector of the people. Yun lang, titignan nyo lang yung mga anak ninyo sa mata at sabihin ninyo, nako, yung ine-expose ni SAS tungkol sa House of Representatives, ganito. Ganun lang pero kailangan ninyong mapakinggan. Dahil ito ay grabe itong kagahamanan ito. Okay? Grabing kagahamanan. Okay. So ano ang ating source of information? Okay. Dahil sabi ng Congress, kailangan daw ng documents. Okay. So nandito ngayon tayo sa website ng Senate of the Philippines 19th Congress. So ito yung mga nakikita yung General Appropriations na report. Okay. Ano yung mga report na yan? Bibigyan ko yun ng background. Ang mga report na yan ay yung kung ano yung napasang bill na sa House of Representatives tungkol sa budget the next year. So, halimbawa ito, General Appropriations for the year, fiscal year 2023. Ibig sabihin, ito na yung na-approve na sa lower house, sa House of Representatives. Ngayon, i-consider na siya pagbobotohan sa Senate. So, tingnan natin tong 2023. So, ayan, nakikita nyo na Committee Report number 10, General Appropriations FY 2023. So, na-file ng November 8, 2022. Okay, matters reported. Okay, so, bubuksan na natin yung file. Okay, so ito, makikita mo dito. So, as you can see, prepared and submitted by the Committee on Finance, November 8, 2022. So, the Committee on Finance, to which was referred House Bill number 4488. So, nakikita nyo na dyan. So, ibig sabihin, ito yung nanggaling sa House, no? Ito yung napasa House Bill number 4488. Ibig sabihin, ito yung napasang budget sa House of Representatives for 2023. Okay? So, ngayon, pagbobotohan to ng Senado, kung may babaguhin ba sila, may dadagdagan, babawasan. Marami ditong anomalya na hindi really stupid, etc. Pero ito, ang titingnan natin is kung gaano kagahaman itong House of Representatives. Okay. So nakikita nyo dito, di ba? Okay. So this is the committee report. Okay. Nakikita nyo dyan, fiscal year 2023 General Appropriations Bill, House Bill number 4488. So nakikita nyo dyan, House of Representatives, ang pinasang budget ng House of Representatives ay 15 billion po yan kasi ang figures po is in thousand pesos. So imumultiply mo yan ng 1,000. Okay? So ito, this is 15.9 billion ang pinasa nila. 15.9 billion ang pinasa nila. Ngayon, sa Senate, ang recommendation ng Senate, makikita nyo, tinaasan lang ng Senate ng hanggang 16 billion. Okay? Tinaasan lang nila hanggang 16 billion. So, pakisulat po sa papel. Okay? Pakisulat po to sa papel. Ang pinasa ng lower house, 2023 budget, ang pinasa ng lower house ay 15.9 billion. Pakisulat sa papel. Pakisulat sa papel, 2023. Pinasa ng lower house, 15.9 billion. Ang Senado, dinagdagan lang nila ng kaunti. Ginawang 16 billion. Handa na ba sa papel? Hindi nyo ito maintindihan pag wala kayong papel. Meron na, nasusulat yun na, isulat yung maigi. Okay, done. Ngayon, anong pinirmahan ng Pangulo? Okay, anong pinirmahan ng Pangulo? Ano ang naging budget ng House of Representatives ng 2023? Pupunta ngayon tayo sa final budget. Pupunta ngayon tayo sa website ng DBM. Okay? Para makita ninyo kung gaano tayo dinodorobo. Okay?
ito na ang napasang budget sa DBM. Okay. Ito na ngayon ang pinirmahan ni Bongbong na budget. Okay. So magkano yan? Magkano yan? Naisulat nyo na. Naisulat nyo na. Ngayon, 15 billion ang pinasa ng lower house. 16 billion ang pinasa ng Senado, budget ng House of Representatives. Ang pinirmahan ng Presidente, 28 billion. 2023 lang po ito. Yung mga magagaling sa math, magkano ang itinaas ng budget nung final na? Ilang percent? Ilang percent? 2023 pa lang ito. Ito ang first budget cycle ng House of Representatives under Romualdez at Marcos. 2023 pa lang tayo. Nakalagay na, nakita nyo na sa papel. Ipaliwanag nyo nga sa akin, mga negosyante, mga pare, mga teacher, kakampings. Bakit mga kakampings hindi ito nire-raise? Yung mga magulang ditong may mga kakamping na anak, papanood nyo ito at itanong ninyo sa inyong mga anak bakit hindi ito issue. Nagets yun na. 2023, yan. Okay. Nailista nyo na ha para maipapaliwanag ninyo sa inyong mga kainuman, katrabaho, kaangkas, kataksi, ka-jeepney. Okay. Now, pupunta ngayon tayo sa 2024. Okay. Siyempre, dahil kailangan ng documents, babalik ulit tayo sa records ng Senado. Okay. So, eto, no? Tapos na natin itong 2023. 2024 naman tayo. 2024. Okay. So, ayan din. General Appropriations Act for 2024 filed on November 7, 2023. So, ida-download natin yung report. Okay, so makikita nyo dyan, ito ang committee report number 155. Ayan. Regarding House Bill number 8980. Yung House Bill number 8980, ito yung budget na pinasa ng lower house. Okay. So, syempre, kailangan ipasa rin ng Senado. Okay. Ngayon, pag nakita nyo dito, okay. So, ito ngayon ang budget na pinasa ng House of Representatives. Okay? Isulat nyo this is for 2024. Under House Bill number 8980. Ang pinasa is 16.1 billion. Pinasa ng lower house, 16.1 billion. Ngayon, yung Senado naman, dinagdagan lang yung budget nila ng napakaunti lang. Ilan lang yung dinagdag nila? 22 million. So, naging 16.192. Maliit lang yung dinagdag ng Senado. Nailista nyo na for 2024. Nailista nyo na. Ilista nyo yan para meron kayong maididiscuss sa inuman, kahapagkainan, etc. Okay. Nung pinirmahan na ni Bongbong Marcos ang budget, magkano na ngayon ang naging budget ng House of Representatives? Okay, pupunta ngayon tayo sa DBM. Again, di ba? For 2024. Okay, 2024 budget. Okay. 2024 budget. Okay. Ito na ngayon ang pinirmahan
ni Bongbong. Ayan na. Gets yun na. Naging 28,692,977. Inilista nyo na. Nailista nyo naman ng bongga, di ba? So, ngayon, isipin ninyo, paano ngayon itong tumataas ng parang katatanim nga lang, tapos na ani na. Okay. Nailista nyo na. Okay. Ngayon, pupunta ngayon tayo ngayong year na to, 2025. 2025. Okay? Babalik ulit tayo sa record ng Senado. Kasi mas transparent itong Senado, no? Kahit papano. Mas madaling mag-navigate. So, ito ngayon tayo, ngayong year, 2025. Okay. So, General Appropriations Act, 2025, final siya ng November 5, 2024. Ito ngayon ang report. Okay. So, ayan, makikita nyo, ito ang document. Ayan, galing Senado, Committee Report number 335, ganyan, House Bill number 10800. So, pupunta ngayon tayo dito kung magkano yung pinasa ng House of Representatives na budget nila. Okay. So, eto. So, fiscal year per fiscal year, 2025 General Appropriations Bill, House Bill number 108,800. Ang pinasa nila is 16.34 billion. In thousands po yan, so i-multiply mo ng 1,000. So, yung mga piloso po dyan, matuto kayong magbasa ng budget. So, yung Senado, binigyan lang sila ng additional 9 million. So, naging 16,354,442,000,000. Ilista nyo ha, ilista ninyo. Ito ang pinasa ng House, binigyan lang sila ng additional 9 million ng Senado at ang naging ang pinasa ng Senado 16,354,442,000. Okay, nagets yun na. Ngayon, ano ang pinirmahan ni Bongbong? Biglang tumaas. Alam mo naman, may pattern. Hindi ba? May pattern. So, pupunta ngayon tayo ng 2025. 2025 GAA. Sa pupunta ulit tayo ng DBM. Okay. Pupunta ulit tayo ng DBM. House of Representatives. Okay. Eto na ngayon ang pinirmahan ni Bongbong. $33,670,000,000. $33,670,000,000. Nailista nyo na ba sa papel? Kasi may pop quiz tayo ha. May pop quiz tayo. Kailangan pag-uusap para pagdating ng inuman, hapagkainan, kausap ninyo yung mga kakamping, meron kayong isasampal. Di ba? So ngayon, nailista nyo na. So nakita nyo na kung ano yung nangyayari. Okay. Ngayon, sino ba nag-e-expose yan? Ako po, matagal ko nang ini-expose itong kaeng-engan nila sa Kongreso dahil nga sobrang garapal na. Garapal na. Ngayon, kung mga nagtatanong po, paano ba yung previous Congress? May ganyan ba silang hocus-pocus? Actually, ni-research ko na rin yan kasi nga baka naman normal lang ito. Hindi ba? Normal lang na ito na bigla na lang lolobo yung
bigla na lang lulobo ng bonggang-bongga yung budget ng House of Representatives. Kailan po lumolobo yung budget nila? During po ng Bicameral Conference Committee. Ang Bicameral Conference Committee, dapat lang itong i-reconcile yung dalawang version ng budget. Yung Senate at yung House of Representatives. Pero ibang reconciliation po ito. Dahil nakita nyo naman, i-consult nyo uli yung notes nyo, i-review nyo uli ito, maliit lang naman yung dinagdag. So, bakit lumobo ka ng bonggang-bongga? So, yun, ni-research ko na po ito at tiningnan ko na po yung mga dokumento ng past Congress. Ito lang po yung mga nakita kong available na records. Okay? Available na records. Ito yung mga available records na nakita ko na kompleto 2011, 2013, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025. Okay. So, eto, makikita niyo sa table na ginawa ko. Okay. Ito yung mga House Speaker. Si Feliciano Belmonte Jr. noong 2011, si Feliciano Belmonte Jr. noong 2013, si Pantaleon Alvarez noong 2017, si Gloria Arroyo noong 2018, si Lord Alan Velasco 2020, Lord Alan Velasco noong 2022, and then 23, 24, 25, Martin Romualdez. Kung yung mga nagtatanong po, paano po si Alan Peter Cayetano, hindi po naging House Speaker si Alan Peter Cayetano during a budget cycle. Okay, maigsi lang ang kanyang termino. So makikita nyo dito, okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, kumuha kayo ng papel para madali nyo itong maintindihan. Okay? Ngayon, House Chamber version, ibig sabihin ng House Chamber version, ito yung pinasa ng House of Representatives. Senate Chamber version, ito yung pinasa ng Senado. Yung final budget signed by the President, ito yung dumaan sa BICAM na sikreto. So makikita nyo dyan, okay? Nung panahon ni Feliciano Belmonte Jr., 2011, kay Pinoy, 13.06% lang ang tinaas ng budget ng House of Representatives pagkatapos ng BICAM. 2013, 8.53% lang ang tinaas after ng BICAM. Under kay Pantaleon Alvarez, isang year lang naman siya naging congressman, naging House Speaker, 0% ang tinaas ng kanilang budget after ng BICAM. Kay House Speaker and former President Gloria Arroyo, 0.08% lang. Kay Lord Alan Velasco, 12.86% lang ang tinaas after BICAM. Nung sunod na year na speaker siya, 0% lang ang tinaas. Pagdating kay Martin Romualdez at sa pinsan niyang si Bongbong Marcos, immediately, 2023, 75.06% ang tinaas ng budget nila after BICAM. 77.21 noong 2024 at 105.93% noong 2025. Nakikita nyo yan? Ang pinasa ninyo, 16 noong 2023, ang pinasa ninyo sa harapan ng taong bayan, 15.97 billion. After ng BICAM, naging 28.01 billion. Noong 2024, 16.17 billion ang pinasa nila sa harapan ng taong bayan. Pagkatapos ng napaka-secret na BICAM, naging 28.69 billion. Noong 16.34, noong 2025, ngayong year, 16.34 lang ang pinasa ninyo sa harapan ng taong bayan. Tapos biglang naging 33.67 billion pagkatapos ng BICAM. So ngayon, dahil sa BICAM na yan, magkano lahat ang nakubra ninyo? So 5 plus 3, 8. About, magkilan yan? I-add nyo nga yung 28, i-add nyo nga yung i-add nyo nga kung ilan yung tinaas niyan. Mga 50, mga 50 billion siguro to. Dahil sa BICAM, for 3 years. Okay. Ngayon, yung mga nakikinig sa akin dito, lalo na mga magulang, corruption ito, hindi. Corruption ito, hindi.
Corruption, hindi. Oh, kailangan nyo ng documents, di ba? Kayo nasa House of Representatives. Kayo ang magpaliwanag sa taong bayan. Bakit ninyo inawardan ang mga sarili ninyo ng multi-billion na pera ng taong bayan during BICAM? At ang sinasabi ko sa inyo, itong dinagdag nila dyan ay may binawas somewhere, of course. Kasi, ano yan eh, ito ang pera natin, ito lang yung nakuhang, ito lang yung revenue, so, ito pa ikot-ikutin lang na pera. So, may binawas yan somewhere at idinagdag sa budget nila. Corruption ba yan? Hindi. Ilang bilyon yun, no? 3 years. For 3 years. Tad sabihin, panoorin nyo ito uli at sabihin nyo ito sa mga anak ninyo. Paliwanag ninyo, lalo na yung mga nagpipiling-piling nakakamping. Bakit tahimik sila dito? Ilang bilyon to? Diba, yung mga protector of the people, i-discuss nyo to sa mga anak ninyo. Private lang naman. Sabihin nyo sa mga anak ninyo kung tama ako mali na ito ay malawakang korupsyon na bonggang-bongga, super bongga na ikababaon na ng Pilipinas. And remember, itong perang ito, hindi ito inutang ha. Hindi ito inutang. Ito talaga yung tax. Kasi, yung unprogrammed fund, yun ang uutangin. O yung iba. Kasi ito, diretso na to sa kanila. Hindi rin utang. That is your taxes. Yun na yun. Yung utangin na lang nila yung mga pang-infra, ganyan. Pero yan, hindi yan utang. Kaya kailangan yung mangutang dahil napupunta sa bulsa nila. Can you imagine? Yung ipapasa ninyo sa harapan ng taong bayan, ganun, tapos pagdating ng BICAM, biglang lulobo, hindi lang lumobo. Daig pa nito ang 5-6. Alam nyo na ngayon, hindi ba? Kung ano ang taka-connect-connect ng mga pangyayari. Hindi ba? Ngayon, china-challenge ko si NBI Director, kung talagang makabayan ka, dapat itong imbestigahan mo. Dahil pasok naman ito eh. Dahil ano to eh, krimen to eh. Pera ng taong bayan ito. Corruption is a national security issue. Dalawang bansa na ang nagsasabi niya. Sa US, they consider corruption as a national security threat. Dito sa China, ganun din. They consider corruption as a national security threat. Kayo ayaw ninyo i-consider na national security threat ang corruption. Bakit? Dahil yung mga dapat mag-decide na national security, kung ano ang national security threat, sila ang gumagawa ng national security threat na yun. So nagbobolahan lang tayo, di ba? Nakita nyo na yung nangyari sa Ukraine. Yung blogger, dahil hindi siya aligned sa foreign policy ng Ukrainian government at ine-expose niya ang corruption ng Ukrainian government. Anong ginawa sa kanya? Yung Ukrainian blogger, class, ito ng pop quiz. Anong ginawa dun sa Ukrainian blogger na hindi aligned sa foreign policy ng Ukrainian government at the same time ine-expose niya ang corruption ng Ukrainian government? Anong ginawa sa kanya ng Ukrainian government? So, naiintindihan nyo na. Sana naiintindihan nyo yung mga nangyayari. Kasi, repeat after me. Iba ang dilat sa mulat. Again, iba ang mulat sa dilat. Mamili ka. Okay? Mamili ka, bayan. Maging mulat o maging dilat lang. Yan, ganyan din sa protector of the people. Dilat ka ba or mulat? Hindi ba? Hindi siya chinugi. Ito naman, at ako marami kayong marami kayong late
late kasi kayo. Ito nga yung nangyari sa Ukrainian vlogger. Okay? Ito yung Ukrainian vlogger. Si Anatoly Shary. Inakusahan siya ng treason, tinawag siyang peddling Kremlin propaganda. Pinagtulungan si Anatoly Shary ng pinagtulong-tulungan siya ng Ukrainian media and politician. Tinawag siyang peddling pro-Kremlin narratives to his large online following. Kasi sa Ukraine po, ang may-ari po ng mga media sa Ukraine ay mga oligarchs, mga nagpupondo ng mga politician sa Ukraine. Okay? Kita mo, Shary, once known for his investigation into alleged corruption in Ukraine's government, has been widely accused by Ukrainian media and politicians of peddling pro-Kremlin narratives to his large online following. Kasi nga, against siya sa foreign policy ng gobyerno, ini-expose din niya yung corruption sa Ukrainian government. So, anong ginawa sa kanya ng oligarch-owned corporate media ng Ukraine at ng mga politicians? Same thing na ginagawa ngayon ng corporate media, oligarch-owned media sa Pilipinas at ng mga politicians na nagbibigay sila ng Andalusia. Huwag na tayo magbulahan. Gano'n lang kasimple yun. Pero, ano dito, hindi natimbog ba ng Ukraine yung vlogger na yun? Hindi. Bakit hindi? Kasi nga malinaw na malinaw pa sa sintamis ng wine, sintatag ng sunshine. Charot. Okay, ganun din ang ginawa. Ginamit din ng Interpol, ganyan, etc. Kaya ang tinasabi ko sa inyo, no, same. Ang Ukraine po at Pilipinas, pareho po to ng level ng corruption. Pareho siya ng level ng corruption. Pareho din po yung mga media niya ay oligarch-owned. Pareho din po yung mga media ay nalalagyan ng politiko. At yung mga politiko din, ganoon din. Pag na-expose yung corruption nila, gagamitin nila yung mainstream media para yung mga independent na vloggers na hindi naka-attach sa mainstream media ay tawagin nilang fake news peddler. Ganun lang po ang katotohanan doon. Hindi ba? Yung sinabi ko ba ngayong information sa inyo ay ipinalita ba ito ng mainstream media? Yes or no? Yes or no? Yung binigay ko ba sa inyong information ngayon ay narinig ninyo at napanood sa mainstream media? Yes or no? No. Ilang bilyon yon, hindi ba? Ilang bilyon yon. Magtanong-tanong na kayo, bakit hindi ito gustong i-cover ng corporate media, ABS-CBN, GMA, News 5, Inquirer, Rappler? Why? Hindi ba isa itong iskandalo na bonggang-bongga, super bongga? Tahimik, hindi ba? Mga kakamping tahimik din. Bakit? Ilang bilyon to? Ding, 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 ding. We're not talking about 50 million. We're not talking about 100 million. We're not talking about 500 million. We are talking about 50 billion in 3 years. At kitang-kita yung paper trail. Hindi ba? So, at yun ay sa budget pa lang ng mga opisina ng congressman. Hindi pa po doon kasama ang AIX, ang tupad, 4Ps, at kung ano-ano pang ginagawa ng mga congressman na pinamimigay-migay. So, ang corruption po, in the past 3 years, ay hindi na po ito normal na corruption. Ang tawag po dito ay institutionalized ano na to? Mafia level na po ito. Okay? Mafia level. So, ngayon, bahala kayo kung anong gagawin nyo sa information na to. Pinakita ko sa inyo ang source mismo ng mga dokumento, DBM at Senate. Grabe katakaw. Ito yung walang kaibang katakawan, hindi ba? Daig ang 5-6. Again, yung pinakita ko, budget pa lang yun ng opisina. Wala pa doon ang AIX, tupad,
Ano pa ba yung isa? AIX, Tupad, at yung iba't iba pa nila mga ginagawang ayuda. So, good luck po sa inyo. Kung gusto nyo lang maging dilat, ayaw nyo din maging mulat, bahala kayo. Nagtatrabaho kayo para ilagay sa bulsa ng mga yan. At hindi lang ito normal na korupsyon, ha. Ito ay Diyos mio Santissima Trinidad. Busog na busog na busog na busog sa lusog. Ganon. You decide whether you're going to stay just dilat or you're going to be mulat. Hindi ba? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. At sana huwag nyo lang ito ituring entertainment dahil kinabukasan po ng mga anak nyo nakasalalay dito at ng susunod na henerasyon. Bahala kayo kung ayaw nyong gawin ang mga dapat ninyong gawin, ayaw nyong pag-usapan ito, kung ayaw nyong magising. Para na lamang kayong, parang feudal times na kayo ay nagtatrabaho, magbibigay kayo ng taxes para may pangpaligaya si Lord. Yung mga landlord, which is what's going on. But if you still don't want to wake up to the reality, keep on dreaming, keep on being entertained, and maybe one day you'll wake up just like Ukraine. Thank you so much, and sana ay namnamin ninyo ang ating mga pinag-usapan dito because behind the jokes and the way I delivered it is a truth that must not be stopped being spoken. Maraming salamat po at magandang tanghali muli.